Ang rally raw ngayong araw ay comedy rally, mga kababayan. Ang dami nga nilangaw. Dinagsa ng lamok ang rally. But since napag-usapan na natin yung rally ng Luneta ng mga kakamping at makakaliwa na ginastusan ng bongga pero despite kasi nga alam niyo tingin ko kung binabudgetan, kasi ngayon, di ba, lumalabas na yung mga makakaliwa, lumalabas na yung kakamping, tahimik naman sila, di ba, for 3 years. Ngayon, lumalabas na, no, after 3.5 years ng pamumuno ni Ngiwi. Kasi nakukonfuse sila, ano ba, babatikos ba tayo? Hindi. Di ba binabalahura natin itong Marcos Jr. at Uniteam na ito? Bakit tahimik yung mga leaders natin? Ba't ang babait ngayon na nadiliman na Trililing, ni na BFF Lenny? Bakit ang mga kakamping ngayon ay parang ang babait at tuwang-tuwa sa pamumuno ni Dayonyor? So nako-confuse din sila, 'di ba? Tahimik sila, litong-lito. Ngayon finally lumabas na. Mukhang budgeted naman po 'tong mga ate at kuya. Again, ang tingin ko at saka actually issue naman 'to noon. Ang rally po ng mga makakaliwa at ng mga pinklawan or ng mga dilaw ay talagang binabudgetan. Panahon pa lang ni Tatay Digong, 'di ba gusto nga nilang noong ibagsak si PRRD, gusto nilang mawala na para si BFF Lenny ang mag-take over. Ay nalalaman namin at may nagtitimbre na naghahakot naman talaga ng bus itong mga dilaw. Bus from buses, ilang buses na kinokontrata at mga taong isinasakay doon, say from Batangas, from Laguna, from Cavite, from Bulacan, from Pampanga, wherever, no? Hinahakot at binibigyan talaga ng budget. Pang-arkila ng bus, pambayad sa mga tao, ang siste, kinukupit. So kung ang bayad halimbawa ay 500, kukupitan ng organizer ng 200, 300 na lang yung mapupunta doon sa sasama. Ang siste, yung mga sasama, may mga group leaders pa. Halimbawa sa barangay, o sino sa isang barangay halimbawa, merong 100 kataong sasama. Kaso mo yung leader-leader doon sa barangay nangungumisyon pa sa bitbit na tao. So kung 300 lang yung matatanggap ng taong sasama sa rally, kukupitan pa ng 100 noong leader ng barangay, kung sino man siyang tarpulana or tarpulano. So 200 na lang yung mapupunta sa sasama sa rally. Minsan, kasinungalingan pa yung numero. Sasabihin ng taga-barangay na yun na leader na ang isasama ko ay 500. Yung pala ang sama lang ang naisama lang niya 100 katao. Ay nabigyan niya siya ng budget, 'di ba? Allegedly si Lloyda Nicholas Lewis noon nagbabudget talaga. Yung Amerikana, hindi, Pilipina na may asawang African American sa US, 'di ba allegedly nagbabudget 'yan ng datong para masipa si Tatay Digong at saka parang sponsor pa yan ng aking BFF Lugaw. Allegedly. Oh. So tahimik na rin yan ngayon So, biro mo yun, naglolokohan sila, nagkukupitan sila. Anong mangyayari dyan? Bawas na yung ibibigay sa tao. Yung tao na nga, pinilit na lang sumama. Alright? Tapos bawas pa. And again mga kababayan, ayan, may mga props sila na buhaya sa ulo, di ba? Kung motivated by money, mali agad sa una pa lang. Kasi, kung ang goal po ng rally ay masipa ang diktador, di ba? Or matapos na ang paghahari ng mga kurakot at mafia, sindikato, at tamad, inutil, adik, ang diskarte dyan, walang alisan. Tama? Walang alisan. Dadagsa ang tao, dadating ang mga mako-curious, dadating ang backup, 'di ba? Ang susuporta sa taong bayan na nandito kami, nagtitipon-tipon kami, hindi kami aalis hangga't hindi bumababa yung manlolokong mambubudol na adik na nagpakulong kay PRRD at pasimuno ng nakawan. Tama? Walang alisan. Kaso mo wala pang alas 3 ng hapon, nag-uwian na. O sabi pa nga, nasa mall na yung iba, nasa loob. Anyway, given yun, may katabing bulang EDSA Shrine. But to be fair, silipin natin yung rally kanina ng EDSA, no? Kasi sina Ka-Eric nando naman. At least nasa tamang lugar sila. Unfortunately, ang nipis ng kanilang numero, mga ate at kuya.
Ito ay from Dabawenyo PH. Ano? Ayan. Shoutout kay Dabawenyo. Pilipinas ay ma-analyze niyo po eh. Tanga ka na lang kung hindi mo ma-analyze. Unang-una, noon pa, nung hindi pa presidente si BBM, inilapit yan si Digong, President Duterte. Sino? Bongbong ay ni Senator Bongo. Nilapit niya para daw Shout out. Yun, nakita ko rin yung Everyday Eds sa group. Shout out po. Yan, nandyan sila. Itong mga naka-white, sino kaya sila? Si Freighter Patrick Ong, itong naka-polo ng gray na medyo bilugan. Ayan. Si Ka Eric, ayun, naka-white. Ito, si Ka Eric. Ayan, may Marcos resign sila. So, hindi bawal ang Marcos resign, no? Walang nasa EDSA na bumabatikos kay VP Sara. So, shout out po. Unfortunately, hindi sila ganun karami, mga kababayan. Ito yung rally na ipinanawagan na rin ni former Congressman Mike Defensor na samahan nga po ngayong araw. Kasi syempre, ayun si Oliver po yata ito, si Sir Oliver, no? Ng anong grupo sila? Familiar sa akin ng mga mukha, mga kababayan, kasi mga nakasama namin to nung kami ay nag-EDSA. So, shout out po. Hindi ito yung comedy na rally. Ito yung seryoso. Okay? Pero yung mga pinunta ni John Vic Remulla, ayan, si John Vic, well, ang higpit kasi ng Mendiola kasi takot sila na sugurin ng taong bayan ang palasyo, no? From Mendiola. So, ayan si John Vic, nakaganon talaga, siga-siga. Anong sabi din eh? Interior Secretary John Vic Remulla monitors the anti-corruption protest along Recto Avenue, Manila on Sunday. Ayan. Siga-siga. Tumungtong daw yan sa nakamonitor. Binabantay. Ayan, yung rally sa Mendiola. Ang daming pulis, mga kababayan. John Vic lumabas habang napapaligiran ng mga lispo or mga pulis. Ang dami, di ba? Yan si Remulla, umakyat sa container. At tiningnan yung nagrarally. Ang daming pulis. Tapos yung wire na nakaharang, yung barricade, matatalas. Yan, John Vic, monitor. Tapos yung rally kanina I think sa Luneta yun, may mga ginastosan talaga mga kababayan eh. Dali May mga nakakatawa silang props. Okay? Hanapin ko lang. Akala ko ba kalahating milyon ang ma-achieve? Yan no. As of 5:30 PM, nagsimula na magsiuwian ang mga nakiisa sa trillion peso march sa EDSA People Power Monument. Iba ang People Power Monument ha, sa EDSA Shrine ni Naka Eric. Kung galing kayo ng Makati, at papunta kayo ng QC, mauuna syempre ang EDSA Shrine at saka yung kinaroroonan ni Naka Eric na Robinson's Mall. Itong People Power Monument, una-unahan, pero nag-uuwian na ang mga tao, 5:00 pa lang ng hapon. Uwian na, hindi ganito ang rally, mga ating. Kasi sasabihin lang ni Marcos Jr., tapos na silang mag-rally, okay, back to business, business as usual, BAU na naman tayo. Yan sila mag-rally, hanggang sa mapagod at maubusan ng pera, basta tayo, bilyon-bilyon at mali-maleta ang napapala. EDSA Shrine Rally, shoutout sa mga nagpakain, may mga nanlibre po ng pagkain dyan sa EDSA Shrine. Itong Luneta, nilangaw talaga, tawang-tawa tuloy yung mga supporters ni Yui. Pro Duterte Rally, ano Pro Duterte? Pro Duterte Rally para patalsikin si Marcos, dinagsa ng lamok sa Luneta, hindi Pro Duterte ang rally sa Luneta. Kakamping yun, tsaka makakaliwa. Mali din naman ang caption nito eh. Binabatikos nila. Nasa mahigit 30 na katao lang ang dumalo sa Luneta habang ang mga kakampik sa EDSA, I don't think so. Ang kakampings daw sa EDSA ay nasa 10,000 ang doon. 4,000 lang daw pero nag-uwian. Ayan Ito yung sinasabi ko mga kababayan, looban ito. Yan Okay, marami. Looban ito. Sa People Power Monument, hindi ito yung tabi ng EDSA. Yung EDSA, yung highway ng EDSA ay nandun sa pinaka, naghahang pa.
Ayun, doon yung mga umaandar doon yung mga sasakyan, yun yung EDSA. Yung may mga, yun, may mga naglalagpasang sasakyan. Ito ay looban, I think ito yung papasok ng, ng White Plains subdivision. Oh, ayan may mga props sila mga ating. Jinggoy, i-deliver si Jinggoy sa kulungan. Bakit si Jinggoy ang tina-target? Si Tambaloslos ang pinangalanan. Ni Zaldico, pati si Ngiwi. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, mukhang comedy yung rally. Dahil, okay, tina-target nila yung mga senador na sa palagay ko, kaya, di ba, inaatake nila ang mga senador ay para mabawasan ang bobotong senador na kukontra sa impeachment ni VP Sara. Ayan ang 4,000 lang sabi nga ng SMNI. 4,000 lang yung crowd. Sabi ng isa doon, 10,000 daw. Akala ko makalahating milyon. Akbayan sa EDSA. Andiyan pa si Chel Jokno, andun din yung Ngiwi. Magkamukha sila, Si Chel Jokno, tsaka yung nagtabi pa sila mga ating. Magkatabi pa sila. Pareho silang Ngiwi. Parang gusto kong i-screenshot I-save ko nga ito para ma-post mamaya. Nagtabi pa talaga silang dalawa. Para silang mag-ama, mga ating. Dali, save ko lang. Okay. Nagtabi pa talaga ang parehong magkamukha talaga para mag-amanis. Eme-eme kayo na rally. Kasi akbayan is, di ba, legal fronts di umano ng, di ba, leftist sila. Kamatayan black na tinatawag. Yan yun. So, comedy rally nga raw itong mga ating. Dali, hanapin ko pa yung ibang pictures, ha. Akbayan sa EDSA. Kung walang korap, walang mahirap. Andun si Kiko Pangilinan. Stop the corruption. Ay, si Kaki. Nandun din si Kaki ito, di ba? Anak ni Kiko. Si Kiko, si Kaki, si Kaka, si Kiki. Si Kaki ito, di ba? Bago banda si Kaki ng konti. Pero ngiwi rin yan siya ngiwi rin. Okay. Kung walang korap, walang mahirap, tama ka dyan. Tama kayo dyan. Ang tanong, bakit hindi nyo batikusin si Ngiwi? Pati si Tambaloslos. Isa-isa nang umuulan pa mga ating. Yung mga nakilahok sa rally, ayan, umuulan. Wala na. May pa-rainbow. Ang ganda pa sana ng sign mga ating. May rainbow. Parang ang dating ay blessed na sana. Taong bayan ang pinakamagpapasya. Ako si Sara Ilago. Wala akong nakitang Marcos resign sa kanilang mga props. Itong si Salvador Panelo, sumama doon sa rally ng, ito namang si Salvador Panelo sinigawan to ng boo, boo, pero Duterte ka, sumama ka dyan, di ba ang sabi nga? Well, siguro gusto niya makiisa sa mga rally, nananawagan nga na dapat ang mga kurakot ay parusahan. Kaso mo rally to ng mga kaliwa, sasamahan mo Panelo. Ginoo ko. Ng resignation, importante, magpakatino kayo, hindi mapapalitan kayo. Ikulong ang mga corruption! Ikulong! Yan ang maliwanag na senyal na pagkadisgusto at galit ng taong bayan. Otherwise, hindi lalabas rally yan. Ngayon sir, ano po ang panawagan natin with the others? Kaya panawagan natin, yung gobyerno, magpakatino na kayo, huwag kayo maglakaw. Nagagalit ng tao sa inyo. Tayo po ba'y nananawagan ng resignation ng kung sino man? It doesn't matter ng resignation. Importante, magpakatino kayo, hindi mapapalitan kayo. Well, magpakatino kung hindi mapapalitan kayo. Magandang message. Parang, at least hindi comedy ito. Ito si Falsis, anong pinagsasasabi? A double band rainbow in EDSA People Power Monument. Hindi lang isa, kundi dalawa. Ganyan kami ka-blessed, mga kadidi. Pukin ang inang ito. Si Jesus Falsis ay pinklawan ito.
Blessed raw sila. Ang tanong, sa rally niyong yan, bababa na ba singiwi? Sa rally niyong yan, mahihiyan na ba si Marcos Jr.? Bukas ba, December 1 or December 1st, buwan na ng Disyembre, buwan na ng Pasko, bukas ba bababa na siya? Successful ba ang rally ng mga makakaliwa at kakampings mga ate ngayong araw? Pa-comment niya sa comment section at dahil sila'y blessed, mag-subscribe na rin po kayo.